Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, ito, meron tayong chika mga kababayan. Mukhang nakikipaghiwalay na etong si Tatay Digong dito kay Hanilet Abansenya. At doon pa sa 13 mga kababayan na kanyang mga iniirog. Grabe mga kababayan. Konti pa lang pala yung nakikita natin na lumalabas. Inamin mismo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na 13 daw yung kanyang mga common law wife o mga jowa-jowa mga kababayan. Kaya siguro minalas 13. Diba sabi nila malas daw yung number 13. Ito mga kababayan, nako. Sinabihan daw ni Tatay Digong, ni Digong Duterte. Itong kanyang mga si Hanilet Abansenya, itong 13 kanyang mga lovers na maghanap na ng ibang boyfriend. Nako, patay tayo dyan. Maghanap na raw kayo ng ibang boyfriend dun sa mga lovers ni Tatay Digong. Nako, ano kaya masasabi rito ni Hanilet Abansenya? Pero may matutuwa dito mga kababayan. Mukhang kung humiwalay man itong si Hanilet, dahil sabi ni Tatay Digong maghanap na kayo na ibang boyfriend, okay na ako rito. Huwag niyo na ako hintayin, mag-move on na kayo. Mukhang hindi na ako makakaalis dito at hindi na ako makakauwi dyan sa Pinas. Kaya pinakamaganda, maghanap na kayo. Total, babataan niyo pa, maghanap kayo ng panibagong boyfriend. Matutuwa dito si yung isang senator na talunan. Yung napapabalitang jowa di umano ni Hanilet Abansenya. Ayun, kwento-kwento lang yan hindi ko sinasabing totoo Marami kasing nagsasabi. Tayo may babasahin tayo rito. Basahin lang tayong ilang comment. Ito. Bilis ka kaya palitan. Bilis ka kaya pinalitan ni Hanilet at kilalang kilala mo pa. Walang iba kundi si Ipe. Grabe mga kababayan. Hindi pa nga guys, hindi pa nga humihiwalay Nag-ano agad kayo na napalitan na, hindi pa. Merong ito. Yung kabit mo. Grabe naman. Yung kabit mo. Yung common law wife, si LW, yung common law wife mo, meron na siyang Ipe bago ka pa makulong. Pinendeho ka ni Ipe at ng kabit mo. Grabe Guys, binabasa ko lang to mga kababayan Wala po akong hindi ko po alam ito. Nagbabasa lang ako rito Ito yan Nagbabasa lang ako Hindi po ako nag-iimbento. Basahin natin yung iba pang mga komento dito mga kababayan. Ayan Sa asawa nga hindi tapat. Ang dami raw. Tabansa pa. At paglilingkod, maging tapat, kawawa mga anak mo na tumatawag sa'yo ng tatay, siguradong ipagkakanulo mo din sila. SF mga DDS. Ayan, banat ng isang binanatan yung mga DDS. Antindi ng anting-anting ng ilong ni Digong. Guys, binabasa ko lang. Mabisa sa chicks, hindi na kailangan pumunta ng bar para manggulpi ng bugaw. Naku, pinatamaan mo naman si Kong Iyot. Ano ba naman yan? Damay-damay na. Sabi, Philip Salvador, pagkakataon mo na idol. Pagkakataon mo na raw, Ipe. Diyan, epektibo. Etong si Ipe. Pero sa pagiging senator, depektibo. Kaya nga olats Di ba? Ito mga kababayan, pakinggan natin. Mismo si Pulong Duterte ang nagkwento po niyan at mismo sinabi yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nung itong si Pulong Duterte ay dumalaw dyan po sa The Hague. Okay, pakinggan po natin yung pahayag ni Pulong Duterte. Tarong ang iyang kwan. Sige pakatawa, sige joke sa mga apo, okay man siya. Sir, kanusta siya sir na 1 week siya walay visit gyud kasi na fail daw niya sir? Way gana kaon. Maugya po ba siya gana kaon. Pareha karon akong ginamasahe. Sige kurok antiyan.
istorya po na akong mga security, usay di mo bangon, kapoy. Matod pa niya, mo daw na kuan. Naanad na daw siya sa iyahang kahimta nga ublo. Nasa loob. Bro. Mo na sulti ublo. Sir, na ba siya mga gusto ipahiwatig sa atong mga kababayan, sir, all over the world? Kuan lang, pasalamat gihapon siya sa suporta. Sige mo ko pangutan na og na si message kay tungod lagi po ninyo. Salamat sa suporta. Unya ayaw na lang daw kay isang problemahan na lang daw inyong mga kaugalingon kay kung maugid daw niyang destiny, maugid na yung destiny. Pwede ba na ako i-question to sa balay? Yes, Oh. of course. Yeah. Naabot na ba sa iya, sir, ang Ako siyang ipangutan na po. Una, ako lang siyang likay-likay kay kabalumang ka sa nasulod, di ba? Medyo depressed. So ako siyang ipangutan na nga og ibaligya ba tong balay sa among lula, sa dili daw to ibaligya, di sa musugot. Yan nigi ako nang gidiretso ng imong balay diya sa Doña Luisa ibaligya ba ni tubag naman siya ngano nga baligya ba daw nga mo daw na yung pinakauna niyang balay unya si Hanilet na mo daw kaugalingong balay dako daw. So mo to yan tubag. So di daw niya pabaligya. Pero nabaligya na ni Hanilet ako kung ipangutan na nga kung ang titulo ka kinsa murag nisulti man to siya ka Hanilet daw murag ana wa po ko way klaro po diyan tubag pero nabaligya na pud may mabuhat. Kasi sa pagkakaron ang among inahan si mama namo ni sulti gyud nga og pohon og kaluyan sa Ginoo makagawa siya didto na siya papuyon sa balay namo. Okay. Daghan na naman ikaw ganung balay may balay among amahan dito pwede nang puyo sa mga balay. Sir, kay worried ba good ang buong Pilipinas o mostly supporting ni Tatay Digong na ang balay daw pero holds history na daw? Di ang kuan gyud namo ana nastoryahan namo ni BP Inday o ni Mayor Bastay na kanang balaya dili na siya actually na masulti nga kang sa among amahan. Ang tagiya na ang tiga Davao na kinahimo na nilang atuhanan ng lugara. Sir, naisigutan ba ninyo, sir, ni Ang uyab RD? ana siya nga kuan daw. Sa iya daw mga common law wife man yang isulti. Katong kang Ma'am Jazz, ana siya nga wala man daw sila relasyon. Guys, yung sa mga hindi nakakaintindi dun sa sinasabi ni Pulong, mamaya itatranslate natin. May ginawa si Harry Roque transcript So babasahin natin. Pero pakinggan muna natin, tapusin natin yung sinasabi ni Paulo Duterte para naman po doon sa mga nakakaintindi. Sa atin pong hindi masyado makaintindi, mamaya daanan natin yung transcript. So ni Ma'am Jazz kay di man daw sila igagaw. Di man sila igsuon, so wa daw sila relasyon. So sa tanang uyab po daw niya katong sa nailhan ako nga 13 ka buok des Davao. Pangita na lang daw moglain kanang daghan daw credit card. Mo na yung sulti. So doon sa pa bahit sa uyab sa common law wife unsa man. Sir, kanang mangutan na niyo kung naisigutan ba ninyo ang kanang developments sa case ni VP Inday? Impeachment? Nagsigil sa pangutana kung si Inday nga gadto ba daw Davao, ginasikaso ba daw pud ni Inday ang Davao. Ako ra pud ito ba nga nga si Inday gaulig Davao. Gatubang sa mga imbitasyon yang ginatubang mga tao. Mura to yung pangutanaon sa nangutana sa kaso ni Inday. Kung sa daw inyong na-experience now na more extended yung time diri sa Europe, sir, or ni angay na makaroon sa Europe, sir? Mura na ganit. Memorize na ganit ako mga dalan diri. Oo. Di na kayo tugnaw, sir? Init oy. Init gani kayo, sir. Sige paningot po kung masahin niya. Okay, medyo init na pud sa sulod. How's his health, sir? Mo to payat na kayo. Pero tarong pa mahinoon ang panghuna-huna. Pero sir, wala aircon da sulod. Kato amang kung asa may gamiting electric fan naman na. Pero mabrihan man hinoon ang buwan, ang bintana. Kasi pa na pa may question, ma'am. Masig na kung ano lang ko, last message niyo mo sa mga kababayan nato. Like I said, sa ato akong mga kapwa Pilipino, salamat sa inyong suporta sa akong amahan o sa akong igsuon nga si BP Inday o sa among pamilya. Salamat kaayo. Matudto pa ni Papa nga iyang message. Kalimti na lang daw siya, siguraduhan na lang daw inyong mga kaugalingon. Salamat. Salamat, sir. Thank you, sir. Okay, so yan mga kababayan yung interview kay Pulong Duterte. Ito na yung transcript. O ginawa pa ni Harry Roque, mga kababayan. Pasalamat kayo kay Harry Roque. At wala siguro magawa. So gumawa na siya ng transcript. Siguro naiinip na siya dun sa dahig, no? Sa the Netherlands. Nasa Netherlands pa ba siya o nasa Germany na? Kasi mukhang denied ba siya ng Netherlands? Nasa na ba siya? Nasa Germany na ba? Anyway, ito yung ginawa niya. So, sabi ni Kong Pulong, maayos naman ang kalagayan, nagpapatawa, nagjo-joke sa mga apo.
Ito po yan, si Digong Duterte. Okay naman siya. Unang tanong, question, sir, 1 linggo. Siyang walang visit, ano raw ang naramdaman niya? Sabi ni Kong Pulong, walang gana kumain. Ganun pa rin, wala siyang gana kumain. Kagaya ngayon, minamasahe ko. Nanginginigan tiyan. Kinausap ko ang mga security, minsan ayaw daw bumangon. Pagod daw, etong si PRRD. Nasanay na raw siya sa kanyang kalagayan na oblo o sa loob. Ayan. Ano pa? Question pa. Sir, may gusto ba siyang sabihin sa ating mga kababayan all over the world? Masabi ni Kong Pulong, nagpapasalamat pa rin siya sa suporta. Lagi ko nga tinatanong if may message ba siya dahil nga rin sa inyo. Salamat sa suporta at huwag ninyo raw siyang problemahin. Problemahin ninyo na lang ang mga sarili ninyo. Siya problema mga DDS. Sa mga DDS kasi masyadong mga panatiko eh. Si Tatay Digong mismo, yung inyong Tatay Digong nagsasabi, wag niyo na raw siya intindihin. Problemahan niyo yung mga sarili niyo. Dahil kung ito raw talaga ang destiny niya, ito ang destiny niya. So dun sa mga nananawagan na bring him home, wag na raw at hayaan na lang kung ano talaga ang tinadhana ng destiny. O kung ano nga tinadhana. Ayun nga, destiny. Ang gulo tanong pa, pwede ko po ba itanong yung tungkol sa bahay? O kasi binebenta ni Hanilet eh. O umabot na ba kay Tatay Digong? O sabi ni Kong Pulong, oo. Tinanong ko nga rin siya. Pinaligoy-ligoy ko muna kasi alam niyo naman pag nasa loob medyo depressed. So tinanong ko siya kung ibebenta ba yung bahay ng lola namin. Ang sabi niya, wag daw ibenta. Wag daw yun ibenta. Hindi daw siya papayag. Tapos diniretso ko na siya. Yung bahay mo dyan sa Doña Luisa, ibebenta ba? Sagot niya, bakit ibebenta? Yan ang unang bahay ko. Si Hanilet, may sariling bahay, malaki nga. Inamin. So inamin niya, may mga bahay pala to. Ayaw nga raw niya ibenta. Pero if ipagbili ni Hanilet, tinanong ko na kanino ang titulo. Parang sinabi niya na parang kay Hanilet ata. So yung bahay pala na greenhouse, yung binebenta, ang titulo raw ay parang nakapangalan daw kay Hanilet. Pero hindi rin daw malinaw yung sagot niya. Baka epekto nung fentanyl. Pati si Pulong Duterte naguluhan na dun sa tatay niya. Pero if ibenta yan, wala rin kami magagawa. Sa ngayon, sabi ng mama namin, hopefully with God's grace na makalabas siya, doon na siya titira sa bahay namin. Marami kaming sariling bahay. Grabe. Ayan guys, inamin na nila mismo. Marami silang sariling bahay. Sana all. Ayan mga kababayan, sila mismo nagsabi marami daw sila sariling bahay. Walang bahay ang papa namin, doon siya titira sa amin. So yung si Digong ay daw ang walang bahay. Pero sila ay marami daw silang mga sariling bahay. Speaking of Pulong Duterte. Okay, ito pa tanong. Sir, worried kasi ang buong Pilipinas, mostly daw supporting PRRD dahil ang bahay holds history. Sabi ni Pulong, napag-usapan talaga namin yan ni BP Baste. Actually, hindi naman sabing sa papa namin yan. Ang may-ari niyan ay mga taga-Davao naging puntahan na iyang lugar. Sir, napag-usapan niyo ba ng PRRD? Pulong saying uyab girlfriend. Oo. Yan sabi ni Pulong, oo. Anong araw? Sa kanya mga common law wives. Dami, wives talaga. Sa kanya mga common law wives. Yung common law wives, yung mga yung mga girlfriend, mga binigyan niya po ng karapatan. Kasi mga kababayan, sa kulungan kasi, pwedeng pumasok, kung wala ka ng asawa, pwedeng pumasok common law wife. Yan po ata ay nandun nakarehistro po ata yan sa ewan ko, basta CLW nakasulat. So kapag wala kang papel na CLW ka, wala kang karapatan para dumalaw dun sa nakakulong. So anyway, sa kanya mga common law wives, marami raw. Kasi 'di ba sino ba yung nakita natin? Yung Jazz, yung sinasabing Jazz, si Girly Balaba, si Garma, si Hanilet, ayun lang yung na-expose pero yung iba marami. Sabi ni Digong, yung kay Ma'am Jazz, sabi niya, wala naman silang relasyon ni Ma'am Jazz kasi hindi naman daw sila magpinsan, hindi magkapatid, so wala silang relasyon. Ang gulo. Tama nga naman si Digong.
Tama, wala naman sila relasyon kasi hindi naman daw sila magpinsan, hindi naman sila magkapatid. Wala silang relasyon. Wala, malala na talaga. Malala na, epekto na ng gamot siguro yun. Sa lahat daw ng kanyang girlfriend. Yung sa mga kakilala kong 13 girlfriends sa Davao. Grabe, sana all. Hindi. Sana all, sabi ko. Hindi, grabe 13 girlfriends daw sa Davao. Ito payo ni Digong. Maghanap na lang kayo ng iba. Yung maraming credit card. Ikaw, Hanilet. At sino-sino pa, si Girly Balaba. Maghanap na lang daw kayo ng iba. At siguraduhin nyo na maraming credit card. Yun daw ang sabi ni Digong Duterte. Kaya, yan mukhang may kipaghiwalay na itong si Digong Duterte dito kay Hanilet Abansenya at dun kay Girly Balaba. Kung sino-sino pa. 13 kanyang iniirog. Mga minahal, mga babae sa buhay ni Digong Duterte. Gawan kaya ng pelikula to. Kasi may kwento-kwento si Maharlika. May kwento-kwento raw na mukhang gagawan daw ng pelikula ang buhay ni Duterte. So sigurado dyan, masasama yung 13 girlfriend niya sa Davao. Abangan nyo yan mga kababayan. Abangan nyo yung yung pelikulang yun. So ayan. Merong matutuwa naman dito kung sakali mang maghiwalay. Etong si Hanilet at etong si Digong. Kasi meron pong abangers. Tuwan-tuwa yung abangers. Okay, ano pa? Ano pa ba natin? Okay, wag na natin basahin. Basahin pa ba natin yung iba? Ayun lang naman importante. So, ayan mga kababayan. Maghanap na raw ng ibang boyfriend. Etong si Hanilet at yung 13 lovers. Mag-move on na kayo. At maghanap na kayo ng ibang karelasyon. Kaya yung mga abangers dyan. Yung mga epektibong mga abangers dyan. Tuwan-tuwa sigurado. So mga kababayan, yung tungkol po doon sa bahay, wala doon sila magagawa kung ibenta ni Hanilet kasi yung titulo naman daw ay nakapangalan kay Hanilet Abansenya. Pero kung siya ang tatanungin si Digong, ayaw niya. At doon naman sa mga common law wives, yung 13 juwa, shoota ni Digong Duterte, mag-move on na kayo. Mukhang parang nawawalan na siya ng pag-asa na makabalik pa sa Pilipinas kaya maghanap na kayo ng ibang boyfriend. Huwag nyo na raw siya intindihin. Okay? So ayan po ang latest chika mga kababayan. Abang-abang po tayo sa iba pang mga balita dito lamang po sa Batang Manila YouTube channel. Ingat po tayong lahat. God bless po.